mga student dito? Medyo marami. Sino ho dito medyo malayo pa yung pinanggalingan? Kasi kanina, may namit ako mga taga Bulacan eh. Diba? Saan ta? Saan? Ah, ito pala yung Bulacan. Dito naman. Saan? Saan? QC. QC lang. Lapit lang eh. Yung dito, QC lang. Dito, dito. UBET, malapit lang din, di ba? So anyways, ito. Santa Maria? Bulacan. So, palakpakan naman natin yung mga malalayo. Okay? So, yun nga. Anyway, syempre, alam ko, kakasigaw nyo, medyo pagod-pagod na, di ba? Sige, sigaw ba? Sigaw, sigaw! Ano? Ito, inuubo na, oh. Pogi. Kakasigaw, inuubo na tuloy. Okay, sige, ito. Start na tayo para at least matuto tayo agad. Okay lang ba? Okay, so actually, student po ako doon, nagsimula ako sa front row. And anyways, ang mga i-share ko sa inyo dito, ito yung mga na-attendan ko rin trainings before. And for sure, yung iba sa atin dito, yung medyo mga matatagal na, baka naka-attend ka na rin nito. Pero bago ko simulan to, tanungin ko na lang sa inyo ngayon. Sino dito yung mga first time lang umattend ng training ng NDO? Yan, di na ako naniniwala. Di ba? So, sino? Sino yung mga first timer? Joke lang. Sino? Ayan, si ma'am. Ma'am, gano'n na po tayo katagal, ma'am? 3 weeks po. 3 weeks? O, sino ba? Ayan, si ma'am. Ma'am, gano'n na katagal? Magto 2 weeks pa lang. Totoo ba yan? Gano'n katagal? 4 weeks po. 4 weeks. Ikaw bro, ikaw. Bago pa lang. Gano'n nga katagal? Ngayon pa lang. Kakasali lang ngayon? Okay. So ngayon, ayan, si ma'am. Ma'am, ano name mo ma'am? Gano'n katagal ka na? Kakasali lang. Palakpakan naman namin guys. Di ba? So, 3 hours and kaka-join lang yung mga bagong members natin today, di ba? So, ngayon, may mga i-share po ako sa inyo bakit pa ako tumagal sa network, di ba? Okay lang ba? Gusto niyo malaman kung ano yun? I-share ko sa inyo bakit ko naintindihan na kailangan ko gawin yung front row, di ba? Kasi karamihan sa atin, nag-member. Tama mali? Lahat naman tayo dito, member na. Sino hindi pa member? Pero pang hindi pa member dito, di ba? So, lahat po tayo nag-member, pero minsan kasi, nung ginawa natin yung front row, minsan kadalasan hindi natin naintindihan talaga. Tama mali? So ngayon, ito yung mga training na inattendan ko, kaya naintindihan ko mabuti ano ba yung pinasok ko. Di ba? So ito yung tinatawag natin sulat ko lang may notebook and ballpen ba? So labas nyo yung mga notebook and ballpen nyo para masulat natin yan. So ito yung tinatawag natin na YMLM, di ba? So why multi-level marketing? So bakit front row, di ba? Actually, bakit yung ganitong klase negosyo, kailangan natin siyang gawin? Tama mali? Di ba? So sino dito yung mga first time mag ganitong klaseng business? Taso na kamay. Di ba parang it's too good to be true? Bakit? Sabi, pagkatong monthly dito na pwedeng kitain, maximum 600,000 per month. So parang it's too good to be true, di ba? Lalo na dito yung mga medyo mga estudyante. Mga ilang taon na ho kayo, sir? Sir, ito na, bago natin. Ilang taon ka na? 19 yan. So parang it's too good to be true. Para sa isang 19 years old, kikita ng lagpas kalahating milyon. Tama mali? Meron ho ba tayo kakilala, 19 years old, kumikita ng 600,000? Meron, pwede, sa front row. Tama? Pero para kung titignan natin, yung kumikita ng ganyan, ito yung mga medyo maganda yung posisyon sa trabaho, yung medyo matagal na, mga nagne-negosyo sa labas, tama? Pero nung ngayon nga, nakita ko sa front row, bakit multi-level marketing at doon ko naintindihan, doon ko siya talaga, pinush ba? Doon ko siya sineryoso. Kasi sabi nga ni Astraira kanina, ang background ko, hindi ho ako nag-aaral mabuti. Di ba? Kaya narinig ko yung hindi yun. Yung kay Upstart, di ba sabi kay Upstart, diploma or diskarte. Nakita ko yung video kasi wala ako nung dito, nasa nasa province ako. So nung tinanong kay Upstart yun, doon ko lang na-realize, or sabihin natin, nung nag-front row na ako, hindi naman pala importante kung diploma at diskarte. So hindi ko na siya sasagutin. Ang point ko lang is, guys, dito ho, kahit ano background natin, pwede tayo kumita ng malaki. Nakikets mo ba? So ano yung number 1 reason? Di ba? Bakit natin kailangan i-pursue ang front row o ganitong klase negosyo? Sulat nyo, number 1. Dahil ho sa ating dreams. Yan. So sa ating mga pangarap. Sino ho dito may mga pangarap? Lahat naman may mga pangarap? So ano ho mga pangarap nyo? Kotse. Sino nagsagot ng kotse? Sir, ano pangalan mo, sir? Duncan. O, sample, si Sir Duncan. Ano klaseng kotse yan, Sir Duncan? Corvette, yan. So, Chevrolet, di ba? So, para kay Sir Duncan, Corvette, yan. Corvette, sulat natin. Okay, number 2. Yan, parang nag-visib lang, di ba? Sino yung house and lot? Yan, house and lot o kaya mansion. Guys, masarap ba magkaroon ng sariling house and lot? Masarap ba magkaroon ng sariling mansion? Alam niyo, share ko lang ko sa inyo. Dati ho, nung elementary ako, may naging classmate ako. So, classmate ko siya ng elementary simula grade 3 hanggang grade 6. Alam mo, may mansion ho sila sa may Rizal. Sobrang laki ng bahay nila. Alam mo gano'ng kalaki? Mas malaki pa yung bahay nila dun sa Fisher Mall. Alam niyo yung Fisher Mall? Diba? Yung tipong 30 minutes ka mag-ikot-ikot dun, hindi kayo magkakakitaan. Diba? Kaya nung bata pa lang ako, para medyo nabulat na ako na gusto ko rin magkaroon ng mga ganong bagay. Nagigets mo ba? Kaya na nakita ko yung front row, sabi ko, saktong-sakto. Kasi bakit?
at my young age, pwede ko na kaagad makuha yung dreams. Nagigets mo ba? O, ano ba yung mga goal natin? Ano ba yung mga gusto natin makuha? Ano ba yung mga pangarap natin? Ha? Lalaki. Para isang lalaki. Marami dyan, pili ka lang. Ha? Travel. Yan. Masarap po ba mag-travel? Diba? So actually, sarap mag-travel guys ha. Diba? Malapit na pala yung ano natin, yung tour natin sa Thailand. Tama? O sige, sino ho may mga passport na dito? Diba? Gusto natin mag-travel, wala pang passport. Diba? Kuha na ho tayo ng passport. Kasi bakit? Meron free tour ang front row. Tama? So ibig sabihin, diba? Pwede tayo magka-travel. Tama mali? Pero, yun nga, makapag-travel lang tayo sa Pilipinas, wala tayong passport, diba? So, number 4. Last na lang to. Business, yan. So, business. Masarap ba magkaroon ng business? Diba? Actually, guys, tatanungin ko kayo ha. Imaginein mo, kung ikaw estudyante, kung ikaw retired ka na, kung ikaw nag-work ka, diba? Papasok ka ng work mo, ng school mo, nasa bahay mo, mamamalengke ka, dala mo Corvette. Masarap hindi? Diba? Naka-sports car ka, diba? Sarap ba nun, bro? Diba? Siyempre, uuwi ka sa sarili mong mansyon. Diba? So, sarap yan ha. Tapos yung parkingan mo, sobrang laki. Kasya siguro mga 20, sasakyan, diba? Tapos magta-travel. Saan mo masarap mag-travel? North Korea, diba? Para kay Sir, sino yung gusto ng North Korea? Japan, saan? Ukraine, yan. Saan ba? Sudan, yan. Sudan? Para kakaiba yung mga trip nyo, ha? Diba? Gusto nyo may mga gere, eh, diba? Saan? Sa Singapore, sa France, yan. So, yan, masarap mag-travel. In short, tama mali. Lalo na kung yung pagta-travel mo, all expenses paid ng front row. Tama? And syempre, masarap din magkaroon ng sariling business. Di ba? So, ngayon, guys, kwento ko lang sa inyo. Bakit ko pinili yung front row? Kasi nga, sabi ko nga, ang background ko, hindi ako mahilig hindi, wag na lang hindi mahilig mag-aral. Hindi ako nag-aaral mabuti. Pero hindi ko kayo ina-encourage na wag mag-aral. Nagigets mo ba? So, hindi ko kayo ina-encourage na hindi na pumasok ng school. Hindi ko rin kayo ina-encourage na tumigil. Bakit? Kasi nung ako, di ba, ito, share ko lang sa inyo by experience. Ha? Tuse? So, wait lang. Palamakan naman natin si Sir Xander natin. Palamakan naman natin si Xander. Ayan. Okay? So, saan na ulit ako? Kalimutan ko. Di ba? Pero ayun nga, kaya ako nag-front row kasi sabi ko nga, background ko, hindi ako mahilig mag-aral, pero hindi ko kayo in-encourage na wag mag-school. Kasi nung nag-stop ako mag-school, anong nangyari, yung mga prospect ko, yung mga plano kong invitein, hindi ko nag-aano na i-invite. Alam niyo bakit? Kasi di ba, pag hindi na tayo pumasok ng school, yung ID, sino-surrender. So, pag sinurrender mo yan, hindi ka na makakapasok ng school. So, ngayon, anong nangyari? Mga kaibigan ko, hindi ko na nakikita, hindi ko na nakakausap gaano, di ba? Busy sila. Unlike, pag ako pumapasok, katabi ko, nakaupo kami, pwede kong prospectin. Nagigets mo ba? Kaya sinasabi ko, wag ko kayo titigil. Kasi marami kang pwedeng ma-prospect dyan, marami kang pwedeng makausap. Tama mali? Okay. So ngayon, to cut na lang story short, bakit ko ginawa yung front row? Para saan nga? Pakibasa? Dreams. Tatanungin ko sa inyo guys, kailan ho ba natin gusto kunin yung dreams natin, yung pangarap nating kotse? After ilan years? 1 year? Ngayon agad, di ba? Kung pwede lang, bakit hindi, di ba? Pero in reality, ang tanong, gaano ba katagal magkaroon ng sports car? Kunyari, walang front row, ha? 10 years? Ano ba? 20 years, sasabihin natin, 20 years. 20 years. Mansyon, gaano katagal bago magkaroon ng mansyon? 50 years. Actually, ang mansyon, medyo malaki talaga yan. Yung magta-travel ho natin, pwede naman, kaya kunin ka agad yan, tama? Pero yung magta-travel ka every month, nasa ibang bansa ka, kunyari, this month, nasa Europe ka. Next month, nasa nasa Asia. Next month, nasa Africa. So, gaano katagal kaya yung ganung lifestyle? Nakikita niyo yung kila Richmond? Kila Sir San, di ba, yung mga apply natin. So, in short, walang front row. Paano kaya mangyari sa atin yun? Gaano katagal kaya? 80. So, medyo matagal. Yan, 80 years. And yung business natin, di ba? Pwede naman magkaroon ng business kaagad, tama? Sabihin natin, kung maliit lang na negosyo yan, baka next month meron ka na. Kung sabihin natin na negosyo medyo malaki-laki, matagal, tama? So, sabihin natin, para safe, nasa 10 years. Yan. So, ngayon, at may young age, kunyari ikaw, sa edad kong dati, nung 18 po ako, estudyante, sabi ko, gusto ko pumasok ng school, nakakotse ako. Sino ho dito yung mga gusto pumasok ng school na nakakotse? Masarap mo ba? Di ba hindi mo papasok ka ng school, naka-sports car ka? Siyempre, nakatint yan. Yung gwardiya, magtataka. Bakit magtataka? First time dumaan yung sports car eh. Tama mali. Tapos, siyempre, haharakin ka, hindi ka papapasukin. Bababa mo yung pintana, naka-uniform ka. Nakita, uy, estudyante to dito ah. Sarap? So, yun ho yung gusto ko. Okay? Pero yun nga, sa ginagawa ko, estudyante, hindi nag-aaral, di ba? Hindi pumapasok, medyo malabo siya. Tama mali. So, dito ko lang na-realize, sabi ko, paano ko kaya kaagad makukuha yung mga dreams ko? Ito ho yan. Ito yung na-attendan kong training. And actually, nung umattend po ako nito, first time ko umattend nun, hindi po ako pinilit na apply ko after nun.
Hindi po niya ako sinabi na, next training, attend ka. Hindi ko. Kasi after nun, training na yun, doon na po ako nagkukusa, umattend, doon ko na naintindihan yung negosyong ginagawa ko. Nagigets ba? At doon pa lang sa training na yun, lumalim na ako kaagad at nalaman ko yung reality ng buhay. So, which is ito, ano ho ba yung mga paraan para kumita ng pera? So, number one, ito ho yung tinatawag na mag-work po tayo. Di ba? Narinig nyo na siguro yan yung ES. Narinig nyo na ba yan? Yung SBI? Di ba? So, hindi pa. Di ba? So, ito, yung letter E, ito ho yung magtatrabaho tayo sa employment. Di ba? So, sulat nyo, employment. Yan. Employment. Yan. So, letter S, ito yung self-employed. Okay? Sulat nyo. Letter B, ito yung business. Ayan, ayan siya. And letter I, ito yung mag-i-invest ho tayo. Yan, ng pera. So ngayon, ganito yan. Okay, anong kinalaman niyang ESB? Actually, ito yung mga paraan para kumita tayo ng pera. Nagigets mo ba? Siyempre, pag tayo nagtrabaho, di ba, nag-work, hindi po ako against work, yung oras natin, sulat nyo ito guys ha, yung time, yan, equals money. Time equals pera. Yung oras natin, pinapalit natin para tayo kumita ng pera. Tama mali? Hindi naman pwede kumita tayo ng pera, hindi tayo magtatrabaho. May ganun po ba? Wala. So, yun ho yun ang trabaho. So, ngayon, yung oras mo magiging pera. So, kung 8 hours a day, magkano ho ba ang per hour? 610. So, times 8. Ilan yun? 610 times 8. Magkano yan? Tama ba? Total. Okay. Kala ko 610 yung ano. So, 610, 8 hours yan. Tama? So, 8 hours. So, sa 8 hours natin, meron tayong 610. Tama mali? So, syempre, compute mo na lang yun kung 20 days ka, di ba? So, siguro, kano kaya yan sa 20 days? Nasa 12,000 mahigit, parang ganyan, di ba? So, ngayon, dito naman sa self-employed, eto ho yung, pag hindi ho tayo pumasok, wala tayong kikitain. Parang dentista, sample, kakabunot lang ng ipin ko. Diba, nagpabunot ako ng ipin 3 weeks ago eh. So, nung nagpabunot ako ng ipin, hindi naman pwede. Yung dentista nagbabakasyon eh. Diba, sasabihin ng dentista sa akin, ay sir, hindi pala ako makakapunta kasi nandito ako sa Boracay, summer kasi kayo. Doon ka na sa assistant ko, pero hindi yung dentista. So, magpapabunot ba ako doon? Hindi, kasi kailangan dentista yung bubunot sa'yo para marunong. So, meaning to say, no work, no pay din. Tama mali? Pero ito naman, meron hutong tinatawag na time freedom. Yan. Sulat nyo, time freedom, meron siya. Kasi anytime, pwede naman siya magbakasyon, di ba? Ito yung mga engineer, mga architect, di ba? Mga dentista, mga lawyer, mga professionals ba? Nagigets mo ba? Di ba? Pero dito naman sa employment, wala ho silang time freedom. Kasi bakit? Yung oras nila, yun yung tinatrade nila para kumita sila ng pera. Nagigets? So ngayon, dito ho sa left side, yan, may left yan and may right din. Sa left side, nandito yung tinatawag natin na security. Diba? Anong security? Sigurado ka. Paano sigurado? Na every 15 at every 30, meron kang kikitaing pera. Tama mali? So, security ho, meron dito, secured po sila. Pero dito naman sa right, ito ho yung tinatawag na risk. Hindi sigurado. So, ngayon, ano ba gusto natin? Sigurado o hindi sigurado? Sigurado. Kaya mostly, mga Pilipino, nandito sila sa left side. Kasi bakit? Ang tao, especially Pilipino, ito ang Pilipino, ganito ang gustong buhay. Takbong safe. Ibig sabihin ng takbong safe, sigurado, ayaw sumugal. Tagalog na rin sugal. Nagigets? Diba? Pero dito naman sa kabila, sabi nga natin, may risk, pero kikita ka ng sobrang laki. Diba? So kaya nung nakita ko to, sabi ko, 18 years old lang ako noon, sabi ko, magsugal lang ako dito 2 years. Diba? Kahit nga hindi 2 years kahit 2 to 5 years. Nagigets mo ba? Sabi ko, wala mangyari sa akin 2 years, okay lang. 3 years, okay lang. Di ba? Pero kung ika-5 taon, doon may mangyari. At least, sigurado, meron pa din. Nagigets mo ba? Di ba? Sa business naman, syempre, kailangan mo maglabas ng malaking kapital para kumita ka rin ng malaking pera. So, kung maliit yung kapital, kikita ka ng maliit din. Nagigets? So, sa front row ho, baliktad. Kasi bakit? Hindi naman tayo franchising na kailangan mo maglabas ng malaki. Nagigets? So, kahit maliit lang, actually, hindi ka nga naglabas ng kapital Yung 14,988 natin, hindi naman kapital yan, nag-purchase lang po tayo ng products. After that, naging part ka na ng company, then mayroon ka ng sariling negosyo. Ito yung maganda. Alam nyo ba, ang negosyo, ang ikinakalugi po niyan pag marami kang binabayaran. Marami kang binabayaran, kuryente, tubig, upa, tauhan, expenses, nagigets. Ito yung maganda sa ginagawa natin business ngayon. Ikaw yung nagne-negosyo, hindi naman ikaw nagbabayad ng kuryente. Ikaw nagne-negosyo, hindi ikaw nagbabayad nung, di ba? Nung renta. Actually, hindi nga tayo nag-rent. Sariling building natin to. Tama mali? Hindi rin ikaw nagbabayad sa mga staff, hindi ikaw, nag-ubos ka nga ng tubig dyan, pero wala kang binabayaran. Di ba? Pero ang good news, kahit wala kang binabayaran, kumikita ka ng malaki at hindi ka malulugi. So, yun ho kagandahan ng front row. Tama? And lastly, itong letter I, ito ho yung invest. Pag marami ka ng pera, di ba, pwede ka na mag-invest niya. Ito na sila Sir Sam, di ba? Sila Abs Richmond, di ba? So, dadating din ho tayo dito sa letter I. Tama mali? Pero for now, nasan po ba tayo dito? Tayo ba yung letter E, letter S, letter B, o letter I? Hindi ko alam. Baka nga iba, wala pa dito
Baka nga tayo, iba dito, nandito pala tayo sa letter S. Ano yung S? So, student. Tama, mali? So, kaya nung nakita ko to, sabi ko, para makuha ko yung mga dreams ko, di ba, ano yung pipiliin ko dyan? Tama, mali? Hindi po ako matalino sa school, pero may common sense po ko. Di ba? Hindi hulat ng tao, may common sense. Sabi nga yun nga, ano, di ba? Yun na hindi common. Tama, mali? Di ba? Kaya sabi ko noon, sige, try ko siya, gawin ko tong front row for the next 5 years, wala mangyari, okay lang. Pero kung may mangyari, hindi maganda. Di ba? So, yun nga, by doing front row, in just 7 months, nakuha ko yung BMW ko kaagad. Di ba? So, nakakatuwa lang na isipin. Bakit kamo? Kasi may nagga-guide po sa akin. Di ba? So, ngayon, ito yung question. Paano makikita kaagad ng mabilis? O bakit dito? Bigyan ko kayo ng ano ha, ng computation. Okay na ba mag-compute tayo? Sino magaling sa math dito? Meron ba mag-ayon si Sir? Sir, magaling ba sa... Ay, hindi pala. Tinuturo ka kasi. So, what if? Ganito, magkano haba ang Corvette ngayon? Siguro around yung latest na Corvette ngayon, nasa 10M mahigit di ba? Pero yung mga, sabi natin, mga 2015, 16, 17 na Corvette, nasa 6M, 7M, ganyan. Parang kay, kay Daniel Padilla, di ba? Mga 7M yun. What if, kunwari, 7M na Corvette ang target natin? Di ba? And ito ho yung kinikita natin, 610 per day. So, magkano ba yan sa sa isang araw? Sa isang buwan, 610 times 20. 12,000. So sabihin na natin, 12,000. Okay po ba? Sa 12,000 na yan, ang target natin, 7 million. O kunyari, nakakapag-save tayo ng 12,000. Actually, hindi save eh. Ito yung total na kinikita natin sa isang buwan. Tama? So, i-multiply. Wag na tayo, guys hindi na tayo gagastos. Itatago na natin. Kunwari, hindi na tayo kakain. Di ba? So, tago na kagad, pero hindi tayo nagugutom. O yan, multiply natin ng 12 months yan. Magkano yan? Sino magaling sa math? Magkano? Kupit na natin. 12 times 12. Yan. 144. 144,000. Guess mo ba? 18 years old ako nun eh. Di ba? So, 18 years old. Sir, ilang taon ka na? Oh, pareho pala. 18 kami. Si Duncan, 18 din. Yan. Siyempre, times 12. 1 year yan. So, times 10 natin yan. Para, times 10 years. Para medyo mas malapit tayo sa 10 million. So, magkano 10 years yan? 1.4 million. So, Duncan, meron ka ng 1.4 million. So, medyo malapit na ba? Sa Corvette mo. Di ba? Outdated na. Hindi pa natin nakukuha. Di ba? So, syempre, kung 18 ka, magiging 28 ka na yan. Tama, mali. Kung karamihan mo sa atin dito, 30s ka, magiging 40 ka na. Kung 50 ka, magiging 60 ka na. So, medyo malabo, di ba? So, ngayon, syempre, work tayo another 10 years. Yan, kita ba sa likod? So, magkano na? 2.8 million. Yan. So, malapit na ho ba sa 7 million na Corvette? Medyo malabo. Hindi ko lang sinasabi example kay Duncan sa ating lahat po yan. Tama, mali? So, ngayon, medyo malabo, 38 ka na. Di ba? 38 na ako niyan. So, sabi ko nun, parang malabo na. Kaya minsan, karamihan sa mga Pilipino, yung pangarap nila, binababa nila. Kung Corvette dati, kung sports car, sabihin natin kahit ano na lang, Honda Civic, pwede na. Magkano ang brand new na Honda Civic? 1 million? O, 1 million at least meron. May kotse. Tama, mali. Yan ay kung tayo nakakapagtabi ng 12,000 buwan-buwan. Ito yung sahod natin eh. Basic tayo eh. Hindi tayo kakain, hindi tayo gagastos. Diba, itatago na natin. Diba? Immortal daw, sabi ni bro. Diba? So, yun siya. Nagigets mo ba? Kaya minsan, karamihan, yung bahay, hindi na ho tayo nagpapagawa ng bahay, hindi na tayo bumibili ng bahay. Wala na yung dream house natin. Yung pangarap natin, paunti-unti, pangarap na lang. Hindi na nagkakatotoo. Diba? So, yung travel natin, nakakapag-travel, pero yung budget meal lang ba? Tama? Diba? Siyempre, gusto natin, wala masama yun sa pagta-travel local. Masarap yun, maganda yun. Pero siyempre, masarap din ma-experience yung international. Diba? Hindi lang yung pupunta ka lang at picture. Maganda siyempre, ma-experience mo mismo yung lugar. Tama? Alam niyo, kwento ko sa inyo nung nasa UK po ako, last year, may mga member po ako doon, at tinanong ko sila, matatagal na sila doon, mga 20 years, 30 years, tapos kami naiikot na namin halos lahat doon sa London. Alam mo, sabi ng mga member, buti pa kayo, nakapag-ikot na. Diba? 30 years yung nagsabi na nasa London. Sabi ko, bakit hindi mo pa napuntahan? Sabi niya, syempre, yun nga, imbis na gasusin ko, padala ko na lang sa Pilipinas. Diba? Imbis na ipasyal ko, syempre, pag gagala ka, gagastos ka eh, tama? Diba? Ipadala ko na lang doon sa kamag-anak ko. Itulong ko na lang. So nakakalungkot. Bakit? Kasi imagine natin, 30 years na tayo doon, di pa natin napasyalan. Diba? So, and then, yung business, medyo may negosyo nga. Pero hindi na yung sobrang laking negosyo. Pumapasok na dito yung sari-sari store, diba? O kaya kung ano negosyo na maliit lang. Wala masama sa maliit na negosyo pero yun nga, maliit lang din yung kinikita. Tama, mali? So, hanggang sa sabihin natin, medyo matagal-tagal. Alam mo, nung nakita ko itong computation na yan, sabi ko sa sarili ko noon, ang gagawin ko sa front row, ito lang. Mag-focus lang ako sa dreams ko. Kukunin ko siya. Kasi bakit? Nakakita na ako ng paraan para makuha ko kaagad ng mabilis yung pangarap ko. Alam niyo, pinaka-ultimate goal ko nung nagsisimula ako. Pero habang tumatagal, lumalim Pero nung nagsisimula ako, alam mo pinaka-goal ko at pinaka-pangarap ko. 18 ako, nasa na yun. Pagdating ko ng 20, retired na ako.
Alam niyo ba yung retard? Ano ibig sabihin ho ng retard? Hindi na ho nagtatrabaho. Kasi bakit? Nag-enjoy ka na lang. Tama, mali. Pero ito yung tanong, what if, usually anong edad ho ba ang nagre-retire? 65 o 60? O kunyari 65. Pag tayo, kunwari, lahat tayo dito 65 na. Tapos kunwari, meron pa tayong pinag-aaral. Pero gusto natin mag-retire. Magre-retire hindi. Bakit? Kasi may pinag-aaral. Tama, mali. Diba? Kaya pa naman eh. O kunyari sabihin natin, hindi 65, kunwari 80 years old. Hindi po ako against sa mga medyo tito-tita po dito ha. Ito lang po yung naisip ko nung ako ho na-invite. Sabi ko noon, sa 80, kunwari 80 na ako. Tapos gusto ko na mag-retire, mahina na ako eh. Pero meron pa akong sinusustentuhan. Titigil hindi. Hindi. Kasi bakit? May sinusustentuhan pa eh. Tama, mali. Diba? So, meaning to say, ang goal ko po, nung na-invite ako, sabi ko, pagdating ko ng 20, retired na ako. Kaya nung nakita ko to, sabi ko noon, i-focus ko yung dreams ko, kukunin ko siya. Hindi, after ko makita to, alam niyo nangyari, hindi na ba ako kinukulit ng upline ko gabi-gabi na pumunta ako ng office. Hindi na ako sinasabihan ng upline ko na mag-invite. Hindi na ako sinasabihan ng upline ko na umattend ng training, ng BOM, makinig. Diba? Mag-observe sa mga nagmamam. Hindi na ako kinukulit ng upline ko para mag-present. Alam niyo bakit? Kasi sabi ko, kung kukulitin ako ng upline ko, meaning to say, parang yung pangarap ko, kinukulit niya ako, kukunin yung pangarap ko. Diba? Kumbaga hindi kusa. Diba? Kasi nalaman ko yung, nung nakita ko to, nalaman ko yung gusto ko na pwede pala mangyari. Diba? Alam mo, nung nakita ko siya, ito yung pumasok. Sulat niyo ha. Yan. Discipline. Nagkaroon po ako ng disiplina sa sarili. Alam niyo bakit ako nagkaroon ng disiplina sa sarili? Kasi, sabi ko noon, kung late ako gumigising, di ba? So, kasi dati late ako nagigising eh. Nagigising po ako, mga 10 o'clock, kaya nga ako lagi late sa school eh. So, 10 a.m. ako nagigising, di ba? Medyo umaga na. Di ba? Hindi na 10 a.m. Minsan naging 8 a.m. na. Di ba? Ngayon, nagigising ako sobrang aga. 4:30 pa lang, gising na ako. 4:30 a.m. Di ba? Tulog ko, 1:00. Gising na ako, 4:30. Di ba? Kasi bakit? Sabi ko, kumbaga naging habit ko na eh. Tama, mali? So, ayun po siya. Nagkaroon na kasi ako ng discipline sa sarili. Di ba? So, kaya guys, kung ikaw naintindihan mo to, or hindi kasi magkaiba kasi alam sa naintindihan eh, tama? So ako nung naintindihan ko siya, sabi ko noon, hindi na ako kailangan sabihan ng upline ko. Kasi bakit? Nagkukusa na ako kasi may disiplina ako sa sarili ko. Kasi gusto ko kunin yung pangarap ko sa edad na 20 ka agad. Kaya marami akong nagtataka, bakit gano'n yung iba, 5 months pa lang in club na. Bakit yung iba, 4 months lang nakakotse na. Diba? Kasi naintindihan nila mabuti. Tama? Kasi guys, anong sense ng 7 million natin? Kung tayo naman kunwari 18 ka ngayon, di ba? Di ba? Sabihin natin after mga 50 years, di ba? So after 50 years, 68 ka na. Anong value ng 7 million ng 18 ka sa 68 years old tayo? Same lang na 7 million, tama? Pero magkaiba na ho ng value yan. Baka nung 18 tayo, sabihin natin, marami tayong mabibili. Di ba? Pwede ka bumili ng bahay, ng kotse, magtayo ng negosyo, tama? Pero baka dito, pag 68 tayo, wala nang bahay, negosyo, kotse yan. Dati nga, nakikita nyo ba sa Facebook yung 500 pesos na grocery, yung may pushcart na picture? Diba, sa 500 lang, punong-puno na di ba? Siguro, okay lang ba yun? Mga way back 2001, parang ganun, di ko lang alam. Pero ngayon, yung 500 natin, ano na lang yung mabibili pag nag-grocery tayo? Ano na lang? Candy? Hindi na candy, di ba? Tasty na lang, tinapay, bread na lang. Di ba? Magkano ba yung isang ngayon, yung gardenia? 85. Di ba? Mura na yun kasi may nakita ko 120 eh. So, medyo mas mahal. Di ba? So, parang ilang pirasong gardenia lang yun, apat. Diba? Ha? Wala pa palaman. Diba? So, nakakalungkot kasi bakit? Yung inflation tumataas eh. Diba? Kaya yun nga yun. Habang maaga, nung nakita ko yung front row, talagang tinoto ko agad. Para makuha yung dreams. Hindi lang ako. Ikaw din dapat ganun. Tama? Diba? Kaya guys, ito, di ko alam kung sinulat nyo, pero sana maintindihan mo siya. Tama, mali? O, sige. Okay lang ba? Buray ko na? Sige, erase ko na. O, next. Ay, wala ba ba? So, ayan, next nyo, next. Yan. Bakit front row or why MLM? Yan. Kasi, ito yung pinaka-nagustuhan ko. Alam niyo yung pinaka-nagustuhan ko? Yan, may kodigo ako dito. So, may kodigo ko. Ayan. Ito yung pinaka-nagustuhan ko. Ay, number 2 na pala. Yan. So, ikaw yung boss. Wala kang boss. Sino dito yung mga may boss? Kunyari, sa school, boss natin, teacher natin, di ba? Sa trabaho, meron tayong supervisor, meron tayong boss mismo, manager, di ba? Di ba? Sa negosyo, meron kang amo, yung business owner. Tama, mali? Pero dito, wala kang boss. Ano ba ginagawa ng boss? Nag-uutos, ano inuutos? Trabaho. Minsan nga, yung hindi mo trabaho, pinapagawa sa'yo eh. Di ba? Sabi, uy, tipla mo naman ako ng kape. Uy, karwas mo naman yung kotse ko. Di ba? Kahit yung kahit yung position mo, kunwari sabihin natin para assistant ka doon. Pinapagawa sa'yo, pinapakarwas yung kotse, di ba? So meron nga ako, parang ito may namit ako,
sabi, nagrereklamo siya nung napresentahan ko sa front row. Alam mo, nagrereklamo siya. Alam mo bakit? Kasi sabi niya sa trabaho niya, kahit hindi naman daw niya linya, pinapagawa sa kanya. Yun nga, pinapakarwas yung kotse, pinapabili dito, pinapapunta dun. Di ba? Eh di ba messenger yung pag ganun-ganon? Kahit hindi yun ang trabaho niya, wala siyang choice. Alam mo bakit? Kasi hindi ibibigay sahod niya. Di ba yung member ko sa La Union, sabi niya, tawag ito, may ginagawang kababalaghan daw yung yung boss nila. Di ba? Actually, hindi boss eh. Yung boss, para mayroon second na boss, alam niyo yun? Para manager, ganyan. So sabi nung manager, wag mo isusumbong ganyan kasi kumukupit ng pera pag nag-audit. Eh, yung member ko yung napwesto dun. Di ba? So, para lagi siya pinapagalitan, lagi siyang sinisita. Yung sweldo niya, ayaw ibigay sa kanya. Kasi yun yung nagpapasahod eh. Kasi bakit? Baka daw magsumbong kay boss. Mali. Sa front row, guys, wala po tayong boss. Di ba? Hindi naman sinabi na kailangan 8 o'clock, nandito ka na. Di ba? Na kailangan 8 hours a day ka na sa front row. Hindi naman pinapakarwas siya yung kotse ng upline mo eh. Di ba? Pinapakarwas mo sa yung kotse ng upline. Sabi mo ng upline mo, timpla mo naman ako kape. Bili mo naman ako dito, bili mo ako dyan. May ganun po ba? Di ba wala? So meaning, boss mo dito, wala. Ang boss mo kasi dito, sino? Yung sarili mo. Di ba? Ang sarap kaya maging boss ang sarili. Bakit masarap maging boss ang sarili? Wala na boss. Tama. Ito yan. Alam niyo bakit? Kasi dito papasok yung number 3 and number 4. Kasi meron kang time freedom. Diba? So ano ba yung time freedom? Ito yung nandun sa right kanina. Sa investor, diba? Ito yung nandun sa business, nagbi-business, tama? So meron po silang time freedom. Anytime, pwede sila pumasyal. Anytime, pwede nila hindi gawin yung trabaho nila. Anytime, pwede silang kumita. Diba? Nakikits mo ba? Kahit ho, hindi nila ginagawa yung part nila. Diba? And syempre, hindi lang time freedom, nandito yung financial freedom. Dito na ho papasok yan na pwede ka mag-retire ng maaga. Tama, mali? Sino dito gusto mag-retire after 2 years? Sino? Sila lang? Ayaw nyo? Siyempre lahat tayo gusto natin mag-retire ng maaga. Sino dito gusto pumasyal next year? Mag-travel. Actually, meron tayong travel sa sa ba yun? Thailand. Pero yun nga, sabi ko nga, para makapag-travel tayo, magpagawa ka na ng passport, di ba? Kasi hindi ka makakasama dyan, wala kang passport eh. Di ba? So, meaning to say, ang sarap po ng ganyan. Tama, mali? Di ba? Okay, bakit siya masaya? Bakit siya? Alam mo, ako na-experience ko na yan, di ba? 19 pa lang ako, na-experience ko na yan, di ba? 20 sa front row. Alam nyo dati, lahat ng tour sinasamahan namin. Di ba? Taon-taon, nagtuturhuan ng front row every year, parang 3 to 4 times. Di ba? Hong Kong, Singapore, Korea, di ba? Hindi lang North Korea, di ba? Sa Bangkok, yan, nagpunta na kami ng Bangkok. Saan ba? Sa Japan. Madami. South Africa, Australia. Saan ba? Sobrang dami. Saan? Actually, sobrang dami guys. Kumbaga sa Korea, hindi lang sa beses yung pinunta namin doon. Ang daming beses na. Diba? Sa Hong Kong, ang daming beses na din. Diba? Yun, ang kagandahan. Pag nag-front row tayo. Bakit? Kasi kahit pumapasyal ka, kahit wala ka sa front row, kumikita ka pa din. Kasi bakit? Wala ka naman kasing boss. Kasi ang boss mo dito, sino? Sarili mo. Diba? So, yun ho yung meron. And then, number 5, paano nangyari yan? Paano ba nangyayari yan ganyan? Kasi dito pumapasok yung leverage yan. So, ano yung leverage? Para ho malinaw, ganito na lang. Ang ibig sabihin ng leverage, parang best example lagi si Henry C., Mr. Henry C. Kilala niyo ba si Henry C.? Siya ho ang may-ari ng SM. Pero since kilala nating lahat si Mr. Henry C., nakita mo ba siya nagbukas ng pinto para sa'yo? Nung pumasok ka ng SM. Siya ang may-ari ng SM, ng BDO. Sulat natin ha. Siya ang may-ari ng SM, BDO. Ano ba? Save More. Ano ba? SMDC. Yan, SMDC. China Bank, pati yung school. NU. Siya na may-ari ng school, di ba? NU, ano ba ba? Turon. Nasa ano yan? Nasa Save More yan, di ba? Yung Turon. Gutom na tayo. Gutom na ba? Okay lang, lilipas din yan. Ano ba? Basta madami, tama? So, hypermarket. So, sobrang dami. Actually, kay Henry C. lahat yan. Nakigets mo ba? So, may-ari lahat yan, si Henry C. Pero ang tanong ko sa inyo guys ilan po ba ang BDO ni Henry C? Madami. Ilan ba ang SM niya? Ilan ang Save More? Lahat yan madami. So, ang tanong, ilan ho ba yung mga nagtatrabaho sa kanya dyan? Sobrang dami. Ang normal na oras ng tao per hour or per day is 24 hours lang. Tama? So, ngayon, si Henry C., ang dami niyang empleyado. Kunwari, sabihin natin, 10,000 ang empleyado niya. Yan, 10,000. So, ilan ang oras lahat yan? 24,000 ang meron si Henry C. per day. Yan ang oras niya per day kung ito yung taong nagtatrabaho para sa kanya. In order for us, para mabuo yung 24,000 na oras, tingin mo ilang taon yan? Tingin natin ilang taon.
So, for sure, matagal, years yan, tama? Di ba? Pero kay Henry C, isang araw lang yan. Yun ang sikreto. Para kumita ka ng malaki, kailangan meron kang leverage. Bakit? Ang nasisave mo dito, hindi ho pera. Ang nasisave mo dito, yung oras. Tatanungin ko ho kayo, kailan mo ba gusto mag-enjoy? Sabi nga sa feasibility study. Kailan mo gusto mag-enjoy? Habang bata, habang medyo matagal? Habang bata. Kung pwede nga lang, mamaya na eh. Kung pwede nga lang, next month na. Tama? Diba? So, yun po yung mga narinig ko dati. Yun rin yung mga nakita ko. Kaya sabi ko nga, after ko mati ng training, hindi na ako kinukulit ang upline ko kasi naintindihan ko. Diba? Yung gusto ko makuha ka agad. Tama mali? Eh dito sa front row, ang good news. Okay, paano ba nagkaroon ng leverage sa front row? This is you. Yan, kita ba dyan? This is you. Eh meron kang left and right. Tama mali? Dadami ka. Diba? Sabihin natin, magkaroon ka ng grupo sa Bulacan. Yan. Tapos after nyan, malapit ka, Pampanga. After nyan, Tarlac, La Union. Diba? Dito naman sa kabila, puro South naman. Puro Cavite, Quezon, diba? Ano ba? Bicol, Batangas, diba? Laguna. Ito yung good news. Kahit wala ka sa Laguna, pag may downline ka doon, parang nandun ka na din. Alam nyo, yung member ko po sa UK, taga-Aklan po siya. Wala siya sa Aklan, wala siya sa Kalibo, pero may mga member siya. Kumikita siya, imagine mo, magkaiba yung oras ng Kalibo sa London. Pero kahit tulog si Ate Emily, kumikita siya. Tama mali? Yun po yung tinatawag na leverage. Alam mo, good news, sa front row meron yan. Ito ang sikreto para kumita ng malaki. Yan ang sikreto para ikaw ho yumaman. Tama mali? So, naintindihan mo ba? So, okay na po ba yan? So, ngayon ang tanong. So, YNLM, ito po yung sagot ha. Ito po yung inattendan kong training. Buburahin ko na ha. So, ito po yung inattendan kong training at naintindihan ko ano ba yung negosyong pinasok ko. Kasi minsan karamihan ko sa atin. Basta ano lang eh. Ay, since yung mga barkada ko, member na, magme-member na din ako. Tama? Ay, parang yung front row, sikat. Kailangan mag-front row din ako para sikat din ako. Tama mali? Pero alam mo, nung nakita ko tong training na to, doon ko naintindihan, di ba? Doon ko nalaman na pwede ko makuha yung pangarap ko na habang maaga. And doon na po ako nagkaroon ng discipline sa sarili. So, paano ba yung discipline sa sarili? Share ko po sa inyo ha. Nasulat naman lahat, tama? So, dito na po papasok yan. Ito po yung tinatawag natin na ABC. Yan. Ito yung ABC. Ano ba yung ABC? Number 1, syempre, kailangan yung attitude natin. Diba? So, attitude. Letter A. Okay, bakit attitude? Syempre ho, nung bago ako mag-front row, medyo loko-loko po ako eh. Hindi na pwede, nagne-negosyo ko, loko-loko pa rin ako. Diba? Nakita niyo sa presentation, ang haba na buhok ko. Alam niyo, nung na-invite ako, yun ata yung araw na na-invite ako nun. Diba? Long hair ako, yun yung suot ko. After ko ma-invite, nag-iinuman kami. Diba? Alam mo, sabi ko sa sarili ko, ito na yung last na gagawin ko to. Diba? Kasi bakit? Bukas na bukas, pagkasali ko, kukunin ko na yung pangarap ko, kailangan ko na magseryoso. Kailangan ko baguhin yung attitude ko. Doon pumasok yung discipline ko sa sarili. After no, nagpagupit na ako. Alam mo ba't ako nagpagupit? Sabi ko, wala maniniwala sa akin pag ganun yung buhok ko, di ba? Haba-haba, di ba? So, wala maniniwala sa akin eh. Di ba? Kunwari, sample si mama, bago ka pala, di ba? Nakita mo ang ganito buhok ko, sasabihin ko sa'yo, sama ka sa akin, yayaman tayo. Maniniwala ka ba? Rapist daw. Grabe ka naman. So, para ano eh, parang ang hirap paniwalaan, tama? Di ba? Pero alam mo, yun nga, nagpagupit ako para presentable. Di ba? Maayos. Kasi sabi ni FC Mil noon, kanina nagkakentuhan kami ni FC Mil, dun sa may kabilang room. Alam mo, sabi ni FC Mil, sabi ko sa kanya pala, ang ganda ng image mo. Yung pagpe-present niya ng front row, sa image pa lang. Di ba? Kasi sabi niya doon sa presentation na yun, image is everything. Kung ano yung unang makikita sa inong invite, yun yung tatatak sa isip niya. So, invite pa lang ako nun ha, tumatak na sa utak yun. Sabi ko, pag long hair ako, wala maniniwala sa akin. Kailangan ko magpagupit, di ba? Kailangan ko mag-ayos, di ba? Para at least, kakausapin ko pala yung invite, alam niya na ako, seryoso ko sa ino-offer ko sa kanya. Tama mali? Di ba? Sa ano bang attitude? So, ito po yung attitude, kailangan, hindi po tayo ganito. Yan, sulat ko ha. Yan, acne. Ano ba yung acne? Alam ko na yan, narinig ko na yan, alam ko na yan. Di ba? Pag sinabi nung upline, bro, ating ka ng training upline, alam ko na yan. Di ba? Meron akong, ano yun na, parang ka-member ko din. Parang sabay kami sumali. Tapos yung upline namin, nakita kami dun sa labas sa office. Di ba? Sabi nung upline namin, oh, anong ginagawa nyo dito? Sabi nung kasama ko member, sabi niya dun sa upline namin, narinig ko na yun upline alam ko na yan eh. Di ba? So, isang beses pa na kami nag-training ha. Sabi nung downline ko, alam na daw niya. Sabi nung upline ko, acne ka pala eh. Di ba? Alam mo, kung alam natin to, dapat ang check-in natin, hindi 5,000. Kung alam natin to, dapat ang check-in natin, hindi 10K. Hindi 20,000. Di ba? Hindi 30,000, hindi 50,000. Dapat kung alam natin to, ang check-in natin, 600,000 buwan-buwan. Kasi bakit? Kung alam na natin, dapat yun ang kinikita natin. Pero kung hindi pa natin to kinikita, hindi pa natin to alam. Di ba? So, sabi ko, may point nga naman yung sinabi na upline ko. Tama mali. Di ba? Kaya alam mo, paano hindi acne? Guys, kailangan empty cup tayo palagi. Yan. Empty cup. Ano ba empty cup? Yan. Kunwari, imagine mo, may cup. Yan, di ba? Walang laman. Pwede ka mag-fill. Di ba? Pwede mo punuin. Di ba? Ang ipupunuin mo dito, yan, knowledge. Alam nyo bakit knowledge? Kasi in order for you to
to earn, kailangan natututo. Lagi nga sinasabi, learn before you earn. Wala naman bagay na kumita tayo, hindi natin natutunan eh. Di ba, mga bagay-bagay, kumikita tayo kasi or natututunan natin siya, doon mayroong nagiging resulta. Tanungin ko na sa inyo guys, masarap po ba kumita ng 20K weekly? Oo naman, di ba? Sarap kumita niyan. Imagine mo, lalo na kung estudyante ka, di ba? 20K weekly, baon mo, linggo-linggo, 20,000? Di ba? Sa mga nag-work po, masarap pa magkaroon ng extra na 30,000 per week. Masarap hindi? Sarap, di ba? Sarap niyan, kasi bakit? Kahit linggo-linggo, tambay ka ng Starbucks, pwede, di ba? Mag-shopping ka weekly, pwede hindi? Shopping ka sa Zara, sa H&M, di ba? So, sarap niya, once a month, punta ka ng Louis Vuitton, ng Gucci. Sarap hindi? Sarap, di ba? So, ngayon, guys, ang tanong, since maganda at masarap kumita ng malaki, gusto ba natin once lang nangyari to o consistent? Consistent, ibig sabihin ng consistent, linggo-linggo, hindi lang linggo-linggo, dumalaki at dumadami pa. Tama? Di ba? Para mangyari yun, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Bakit? Para kahit bumaba yung 30K mo, maging 25,000, kaya mo ibalik ulit sa 30,000. Kaya kung yung 20,000 na weekly mo, bumaba man yan ng 5,000 per week, kaya mo ulit ibalik sa 25. Baka mga mas lumaki pa, maging 35, maging 40 pa. Pero kung tayo, wala ho tayong knowledge sa ginagawa natin. Pag ito, bumaba, kunyari, naging 10K na lang. Hindi na natin maibabalik sa ganyan. Kasi hindi natin alam eh. Tama? Nagigets? So, ngayon, paano ho ba tayo matututo? Guys, ang knowledge po, hindi yan once lang atin. Di ba? So, hindi po yan isang beses lang, ngayon lang. Hindi yan isang beses lang. Palagi po yan. Alam nyo, hindi ko makakalimutan nun. Nag-start pa lang ako, siguro mga 2 weeks pa lang ako sa front row. Sabi nung apply namin, kailangan may alam ka dito. Kasi pag may alam ka, kikita ka. So, ngayon, nasa labas po ako, gabi na yun, mga, ano ata yun, mga 10 p.m. na. Mag-start na ng training si Ats Christian nun. Kasi usually 10 p.m. ang training namin dati. So, alam niyo ano oras na natapos yun, training. Ngayon nga, ang training nga ngayon, 1 hour lang, di ba? 1.5 hour lang. Sa amin ho, natatapos to, 3 a.m. Minsan 4 a.m. Tagal, di ba? Kasi bakit? Kailangan gusto namin matuto. Hindi naman kami nagre-reklamo kasi bakit? Gusto namin matuto para kami kumita. Di ba? Alam mo, nung training na yun, magsisimula na, kinabukasan, exam ko sa school. Sabi ko, kailangan ko nang umuwi. Bakit? Kasi kailangan ko mag-review. Yung mga, alam niyo, may reviewer naman ako, nag-a-attend na sila ng NDO, nag-trading na, nagtatawanan, nagsisigawan, tapos ako lang yung mag-isa nandun sa labas. Alam mo ginagawa ko sa labas? Nagre-review. Hindi ba ako against school, ha? Di ba? Pero alam mo, habang nagre-review ako, wala pumapasok sa isip ko. Alam mo, pumapasok sa isip ko, sabi ko, gusto ko matuto para ako kumita ng pera, para makuha ko yung pangarap ko na maaga. Alam mo, ginawa ko dun sa ano, para kasi yung reviewer ko, parang ano yun eh, parang kodigo binigay ng teacher sa amin. Di ba? Memorize na lang daw namin. So alam mo, sabi ko, di ko rin ma-memorize, wala pumapasok sa isip ko eh. Atin na lang ako ng NDO. Di ba? Pero sulit. Alam bakit? Kasi yung pag-attend ko ng NDO na yun, hindi lang naman 30K binigay sa akin eh. Hindi lang naman 20K ang binalik sa akin eh. Di ba? Sobra-sobra pa. Di ba? More than 50 million ko yung bumalik. Di ba? Guys, tandaan mo hindi ho sayang yung pag-attend mo, galing kayo na malayo, di ba? Mabilis lang, di ba? Mabilis lang ang training, pero sulit yan. Alam nyo, mabilis lang ang training natin, pero ho kami dati, umabot pa kami ng 3 a.m., 4 a.m. Hindi ako nagre-reklamo, gusto ko nga yun eh. Di ba? Twice a week pa yan. Saturday tsaka Tuesday. Tuesday and Saturday ang training namin. Every training, walang palya. Hindi na ako sinasabi na apply, uy, attend ka ng training. Hindi. Alam mo, goal ko, dapat pag ngayon, linggo, matin ako ng training, next na attend namin ng training, may kasama na akong 5 member. Nagets mo ba? Next training, kailangan isang row na kami. Next training, kailangan 2 row na kami. Hindi ako sinabihin ng apply ko na mag-set ng goal. Doon pa lang, nagpaplano na ako sa sarili ko. Tama mali? Kasi bakit? Gusto ko kaagad makuha yung pangarap ko eh. Diba? Sabi ko nga, after ko umatin ng training na yon, ito na yung mga binago ko sa sarili ko. Nakikinig ako sa upline ko. Diba? Empty cup ako, hindi ako acne. Diba? Kailangan lagi ako natututo. Tama mali? Sa school, di ako natututo, di ako nag-aaral eh. Pero dito, ginusto ko matuto. Nagigets mo ba? So, pinilit ko matuto. Kasi bakit? Kung hindi ako matututo, sabi ko noon, paano yung pangarap ko? Tama? So, ano ba yung attitude? Gusto niyo malaman ano yung attitude? Ito ho yan, ang attitude, ibig sabihin po niyan, kailangan yes ups lang tayo. Diba? 100% yes ups lang. Okay, bakit 100% yes ups? Simple lang, hindi ka man ipapahamak na apply mo eh. Lalo na sa mga first timer na, sir, yan, tsaka kay ma'am yan. Sa mga first timer, pag may sinabi ho sa atin, hindi ho tayo pinapahamak na parang sabihin natin, ay, tama ba yung sinasabi nito, di ba? Parang, totoo ba sinasabi nito? Siyempre, since first timer ho tayo, parang parang nagko-contradict pa doon sa gusto natin gawin. Tama mali? Di ba? Pero alam niyo guys, hindi ho tayo ipapahamak ng upline natin. Bakit? Sabi ko nga dito, di ba? Meron upline, tapos madami tayong magiging downline. Kung ikaw to, ipapahamak mo ba yung downline mo? Hindi, kasi pag pinahamak mo yung downline mo, hindi yan kikita ng pera. Hindi lalaki grupo niyan. Kasi, pinahamak mo eh.
So ngayon, pag ito, hindi kumita, hindi lumaki yung grupo, meaning to say, nakadikit yan sa'yo, edi ikaw din, hindi ka nagkikita. Hindi lalaki yung grupo mo. Nagigets mo ba? Kaya guys, yes apps lang. Alam nyo, bigyan ko kayo na example lang yes apps. Gusto nyo? One time, may member pa ako sa Pangasinan. May mas malayo sa Bulacan. So, first timer lang to. Siguro, parang lima pa lang sila noon. 5 tao lang, 5 members lang. Yan. Alam mo, umattend ng training ni Abs Kerwin. Yung isa, yung pinaka 001 ba? Di ba sa may training sila Abs Kerwin and sila Abs Richmond? Sino ho dito yung mga kasama doon? Sayang, medyo marami, 40 commandments. Parang ganun din pala yung inatendan nila. Alam mo, after ng training na yon, lumapit yung member ko na yun kay Abs Kerwin. Siyempre, pa-picture, ganyan, nagtanong. Sabi nung member, Abs Kerwin, ako pala si ganito, taga Pangasinan. Si Abs Kerwin, dati, nung nag-network po siya, meron siyang member sa Ordaneta. Yung member ko na yun, mas malayo pa sa Ordaneta. Taga Dagupan. Parang ahead pa ng 1.5 oras, parang ganun. So, tinanong nung Abs Kerwin sa member ko, sinong upline mo? Tsaka ganito ka nakatagal? Sabi niya, eto po si Abs Ogie, di ba? Upline, tanong member ko kay Abs Kerwin, upline, gusto ko lumaki yung grupo ko. Diba? Alam mo, sabi ni Abs Kerwin, tawagin mo si Abs Ogie mo. Pinapunta ako. Sabi ko, yes Abs, ano po yun? Sabi nitong downline mo, gusto daw lumaki yung grupo. Gusto mo ba? Sabi ko, yes Abs. Sabi ko, yes Abs, gusto ko lumaki. Isa lang kailangan mong gawin, puntahan mo, tirahan mo. Tumira ka doon. Ako po, taga-Kaintapo ako. Wala kaming kamag-anak sa Pangasinan. Hindi ko alam kung saan yun. Alam ko, malayo yun. Tama, mali. Sabi ni upline, punta daw ako. Ano ginawa ko? Yes Abs. Pwede naman tayo magsabi, yes Abs. Lang, parang salita lang pero hindi ginagawa. Tama, mali. Pero alam mo, sabi sa training kasi, sabi sa amin, pag nag-yes Abs ka, gawin mo. Hindi pwedeng sinabi mo lang pero hindi mo gagawin. So ako, labag sa loob ko pumunta, pero pumunta ako. Tumira ako. Diba? Alam mo, Ogie, bakit mo siya ginawa? Kasi sinabi nga nung upline ko. Hindi ako galit kay Abs Kerwin nung sinabi niya sa akin yun. Or nung sinunod ko siya. Ang point ko lang, kahit ayoko, ginawa ko. Kasi bakit? Alam ko maganda ang kakalabasan nito. Tama, mali. Alam mo, nag-bomb kami doon, nag-orient kami. Itong mga member na to, naghakot po sila. First day namin, ang pay-in ho namin doon, 15. Diba? Second day pay-in namin, nag-total po kami, nasa 25. Alam mo, doon ako nagulat. Sabi ko, yung 5 member, naging times 5 ka agad. In just 2 days. Diba? Ang check ko pa lang yan, mga sa araw na to pa lang 7,000 parang ganyan. Diba? Nung nagkaroon na kami ng DR, ng pay-in na 25, alam mo, biglang nang check ko, nag-jump ng 15K. Diba? Biglang nag-jump ng 25,000. Biglang nag-jump ng 30,000. Kaya 7 months lang, naka-BMW na ako After a month, plus 1 month, nag-M-Club na ako. Alam mo, sabi ko noon, kung hindi ako nag-yes Abs kay Abs Kerwin, malamang sa malamang wala yan. Tama, mali. Sa umpisa ayaw ko, pero nung tumatagal, nakikita ko na yung resulta, doon na ako natutuwa, doon ko na nagugustuhan. Kaya minsan tayo, pag may sinasabi si upline natin dito, parang ayaw natin. Diba? Parang sinasabi natin, si upline, pinagtitripan ako. Diba? Kontra sa gusto natin. Pero, mas maganda pala mangyari sa atin, maniwala ka lang. Diba? Dito papasok yung number 2. Yan. So, natututo ba kayo? Actually, nagkikwento lang naman ako sa inyo. Diba? So, number 2. Yan. Number 2, dito ho pumasok yung belief. Diba? Meaning to say, maniwala ka. Kasi ang hirap naman gawin ng isang bagay pag yung puso mo wala dun. Tama, mali. Tandaan nyo na, mahirap gawin ng isang bagay. Kung baga, wala mangyayari sa atin pag yung bagay na ginagawa natin, wala yung puso mo dun. Minsan, kailangan mo gustuhin Diba? Ito nga sabi ni Abs Kerwin, punta ka dun, ayoko, pero ginusto ko. Yung pag-aaral, yung knowledge, sa atin ng training, ayoko. Tapos kung nga di ako nakikinig, 1 oras Diba? 30 minutes ka, nagtuturo yung teacher, di ko pinapakinggan Dito ba, atin ako ng training, 10 p.m. hanggang 3 a.m., 6 na oras. Tama, mali. Pero ginusto ko. Kasi bakit? Alam ko kasi yung mangyayari sa akin. Alam ko yung magiging kapalit. Bakit ko nalaman? Sabi ko nga, umatid ako ng training, yung ESBI. Naalala nyo? Napag-connect nyo ba? So, kaya ako nagkaroon ako ng disiplina sa sarili ko. So ngayon tanong, paano believe? Paano maniniwala? Simple lang. Yung ginagawa mo ngayon, maniwala ka sa ginagawa mo. Maniwala ka sa sarili mo. Sulat mo Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Diba? Alam mo ba mahirap gawin? Maniwala sa sarili. May namit ako sa Baguio, kasi last week na sa Baguio ako Meron isang invite. Alam mo, magti-3 heads platinum na. Diba? Estudyante lang to parang 22 years old. Magti-3 heads platinum na siya. Pero may pang-join na. Actually, may pera na. Na-invite kayo niya mag-on the spot. Alam mo, sabi niya, Sir, gusto ko na sumali. May pera na nga ako Pero may problema ako. Sabi ko, ano yung problema mo? Tapos, pag tinitignan ko siya, parang yung tingin niya, nililihis niya, nagigets niya, parang di tumitingin sa mata ko. So, alam mo sabi niya, sir, papaalam ko muna sa parents. Sabi ko, bakit? Kasi, baka magalit, di ba? Sabi ko, bro, ilang taon ka na? Sabi niya, 22. Sabi ko, bro, nasa tamang edad ka na. Bakit? Hindi naman habang buhay. Yes, okay lang pakinggan ng advice ng parents, pero hindi habang buhay, nakadepende tayo sa mga magulang natin. Sabi ko sa kanya, pag ikaw, kunwari, naging 30 ka na. Di ba? Mag-aasawa ka na. Papaalam ko ba sa nanay mo? Ma, mag-aasawa na ako, papayag ka ba? Di ba?
Sabi niya, syempre, di ba? Yun ang sabi niya sa akin eh. Di ba? So, sabi ko, paano yan kung magkakaanak ka? Di ba? Papaalam ko sa parents mo. Alam mo, hindi siya makasagot eh. Di ba? Pero ang point ko doon is alam mo kailangan maniwala ka sa sarili mo. Medyo mababa yung tiwala sa sarili, napansin ko. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, bro, dito, pag ikaw nag-front row, yung 3 heads platinum mo, maniwala ka sa akin, hindi lang pera magbabago sa'yo dito. Pati yung tiwala mo sa sarili mo, magbabago yan. So, ayun, nag-member siya. And good news, di ba, ngayon, may attend siya ng training, may konting changes. Hindi naman automatic, nagbago ka agad. Pero every attend ng training yan, mababago at mababago yan. Kaya guys, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo ha. Kasi kunyari, mag-isa ka, di ba? Kunyari, ikaw ngayon, nandyan ka, nakaupo ka. Tapos, sinasabi namin lahat sa'yo ngayon na kaya mo yan, magmi-million ka dito. Kikita ka ng malaki sa front row. Magagawa mo. Pero deep inside sa sarili mo, sinasabi mo pagka-uwi, totoo ba kaya to? Parang di naman totoo. Di ba? Parang di ka naniniwala sa sarili mo. Tanong ko sa'yo, magagawa mo ba? Hindi mo magagawa kasi bakit? Ikaw mismo nagsabi sa sarili mo. Alam niyo ba, one time, nung nasa Pangasinan ako sa Baguio, may pinapagawa ko palagi na exercise sa mga member. Hindi yung exercise na gagalaw-galaw. Parang lang, sa cellphone, alam niyo yung personality test. Alam niyo ba yun? So yun, sabi ko, gawa nga kayo ng personality test. Ayan, pinaganyan-ganyan, tapos nakita ko, binasa ko isa-isa. Alam niyo, meron doon, may member ako, galing mag-speaker. Narinig ko eh. Ang lupit. Parang siya, para siyang, tawag dito, para siyang si Alexander. Magaling ba si Alexander magsalita? Ang galing magsalita. Ganun. Kwela, magaling magkwento. Pero alam mo yung weakness niya, doon sa nabasa nga namin sa test niya, ang weakness niya, yung identity niya, parang tinitignan niya sa ibang tao. Kung ano sinabi sa kanya, yun naniniwala siya. Pero magaling siya magsalita, magaling siya mag-motivate. Eh sabi ko, bro, galing-galing mag-motivate. Paano yung minotivate mo? Sinabi sa'yo, walang kwenta sinasabi mo. Ano na mangyari sa'yo? Madadown na. Tama, mali. So, kaya guys, minsan yung sarili natin, dapat hindi natin tinitignan sa ibang tao. Kailangan wag na papayag ibang tao nagde-declare sa sarili mo. Kasi bakit? Simple lang. Ikaw yan eh. Alam niyo yung ko, di ako kayo ng konting idea. Ako po, isa sa mga buti na lang meron ako, di ba? At meron akong character na ganun. Kahit anong sabihin mo sa akin, wala akong pakialam. Ganun ako eh. Di ba? Sabihin mo na ginagawa ko, di maganda, networking, glutag-gluta, sabon-sabon, wala akong pakialam. Kapit-bahay ko, negative. Di ba? Imagine mo, araw-araw, for the next 6 months, 7 months, araw-araw, kapit-bahay ko, sinasabi sa akin, kamusta? Yumaman na ba? Araw-araw, yun ang naririnig ko paglabas ko ng bahay. Pag-uwi ko ng bahay, yun ang maririnig ko. Pag-uwi ko ng bahay, negative kapatid ko, negative yung mga kapitbahay, lahat. Di ba? Makakausap ko, negative. Sasabihin sa akin, wala, di totoo yan. Pero wala akong pakialam. Di ba? Kung baga walang dating sa akin yun, sabihin mo ako ng mga negative, wala akong pakialam dun. Next ka agad ako. Nakikas mo ba? Kaya medyo naging madali ko sa akin pagdating sa mga negative. Kasi bakit? Parang parang basic lang sa akin, hindi ko pinapansin, di ba? So, next ka agad sa akin. Nagigets nyo? So, tiwala ka sa sarili ha. Pangalawa, tiwala ka sa company. Di ba? Alam mo ba, dami ng ginawang milyonaryo ng front row. Ilan na yung ginawa nito? Thousands na. Di ba? So, sulat natin yan. Thousands. Sobrang dami. Libo-libo na ang naging milyonaryo ng front row. Ngayon ka pa ba hindi maniniwala? Tama? Di ba? Kita mo na nga resulta eh. Di ba? Bakit nagdududa ka pa? Ayan o, sulat ko. Ayan, duda. Di ba? So, alam mo, sino yung mga nagdududa? Ito yung mga dapat kami. Bakit? Arsimil, walang kotse. Yung office namin dati, kaliit-liit. Parang ganito lang kalaki. Kalahati nito. Parang ito nga. Ang office namin dati yun. Nandun na yung cashier, nandun na yung CR, nandun na yung seminar room, nandun na yung office nila Sir RS, Sir Sam. Nagigets nyo? Di ba? Nilalakan kami dati nung sa may second floor kasi yun eh. Yung rehas, ang tawag doon, yung pang building, yung binababa. Ha? Binababaan kami ng gano'n, yung roll up. Kasi sabi sa amin, networking, illegal yan. Bababaan kami, lahat kami nakakulong doon. Totoo. Di ba? Dapat kami magdududa. Pero bakit? Hindi. Naniwala kami sa company. Kayo ba naniniwala kayo? Dapat lang, bakit? Kita mo na resulta eh. Ngayon ka pa ba magdududa? Diba? Dapat kami magduda dati. Kasi may kotse lang, si Sir RS, kasi si Sir Sam. Diba? Arsimil, wala. Upstairs, wala. Lahat wala eh. Lahat kami nagko-commute, naka-jeep, nakasabit. Minsan sumasabay lang ako sa taxi, diba? Kasi wala akong pambayad. Diba? Pero, hindi kami nagduda. Naniwala kami malayo ang mararating ng front row. Fast forward tayo, grabe yung nangyari sa front row. Tama mali? Diba? Dapat ikaw mas lalo kang maniwala. Kasi bakit? Kita mo na eh, may building tayo, ganda ng mga endorser natin, ito sila, nandyan, nandun sa likod. Di ba? Ganda na may billboard pa tayo. Nakikits nyo? Nakita mo na. Di ba? So, syempre, bukod sa company, maniwala ka sa upline mo. Yan. Tiwala ka sa upline, and tiwala ka sa crossline. Di ba? Alam nyo dati, yung mga crossline ko, mga crosslines, mga close ko yan mga yan, di ba? Until now naman, di ba? Pero point ko lang, lahat sila kilala ko. Tama mali? So, syempre, tiwala ka sa sarili, company, upline, crossline, tiwala ka sa downline mo. Huwag mo sasabihin ng bad words sa downline. Di ba? Sasabihin mo, bubo-bubo naman ang downline ko. Huwag mo gaganunin. Kasi alam nyo ba, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari. Diba? Sasabihin mo, bobo ng downline mo, sino mas bobo sa inyo?
Sinabi mo ng bobo, ba't ka nag-invite ng bobo? Tama, mali. Di ba? Ako po, hindi ko sinasabihan ng mga pangit yung mga member ko. Di ba? Puro magaganda lagi sinasabi ko. Kahit, kunyari, downline ko laging late. Sasabihin ko sa downline ko, bro, congrats, ang aga mo ngayon. Ginaganon ko. Kasi bakit? Every time na sinasabi ko yun, magiging maaga na yun. Di ba? May member ako. Sabihin natin, hindi ganun gagaling mag-talk. Sabi ko, bro, galing mo magsalita, nakinig ako sa likod. Which is nakinig naman ako. Di ba? Ine-encourage ko palagi. Guys, tandaan nyo, always encourage. Huwag kayong magsasabi ng negative sa downline mo kasi tandaan nyo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang magiging downline mo. Ano ba gusto mo sa downline mo? Magaling, masipag, maaga, may disiplina, may kusa, di ba? Kailangan lagi lumalabas sa bibig natin mga positive. Di ba? So isa po yun sa nabago po sa akin. Dati palamura po ako, di ba? So wala na po yun. Di na po ako nagmumura kasi bakit? Pag lagi ako nagmumura dati nung high school ako, college yan, puro palamura ako dati. Sabi ko, walang mangyayari sa akin kung ganito. Gagayahin na ako ng mga downline ko. Imagine mo, kada salita may mura. Di ba? So parang almusal pala, mura na kaagad. Hanggang merienda, hapunan. Di ba? Sabi ko, walang mangyayari sa akin kung gano'n. Kailangan puro magaganda palagi. Di ba? So it takes time, di ba? Paunti-unti, nabago siya. Hindi ko sinabing overnight lang yan guys ha, paunti-unti nabago po yan. Sabi ko nga, kung ano po tayo, bago tayo mag-front row, para makuha mo dito, yung success mo, sa business mo, simple lang, kailangan may mabago muna sa atin. Kasi nakikita natin kung ano tayo ngayon eh. Nakikita mo yung mga apply kung ano tayo ngayon, ano kami ngayon. Pero hindi mo naman nakita paano kami nagsimula. Di ba? Nagigets? Marami pong binago, maraming nawala, na pangit, di ba? Sa sarili namin. Until now, syempre, natututo. Hindi ko naman sabihin perfect ang mga apply eh, tama? Pero natututo, mas maganda na, mas mabuti na, di ba? Much better na compare before, di ba? So, syempre, tiwala ka kay God. Bakit? Ano connect? Simple lang, hindi ho accidental na sa front row ka. Di ba? May reason, ba't nandito ka? May purpose, ba't napunta ka dito? Naniniwala ako, may dahilan ho ang mga bagay-bagay. Hindi ho aksidente na sumulpot ka lang dito. Hindi ho aksidente na napasali ka kanina, pati si ma'am. Di ba? May dahilan po yan. Di ba? So, minsan, malalaman mo yan. Fast forward, ako nalaman ko yung reason ko ba't ako sa front row. Fast forward after ilang years. Di ba? So, doon ko na nalaman. Hindi ko naman nalaman kinabukasan eh, yung purpose ko sa front row eh. Hindi ko naman nalaman after a year eh. Hindi ko nalaman after mga 2 months, 3 months, after ilang years, doon ko lang nakita yung purpose ko sa front row. Nagigets mo ba? So, kaya ho, ikaw kaya ka nandito, tiwala ka. Hindi aksidente yan, na nandito. Kaya be patient lang guys. Kasi karamihan po sa atin, di ba? Mga Pilipino, impatient. Tama mali? Gusto natin, ura-urada. Gusto natin, tao dito, parang agad-agad, instant. Gusto natin, nandiyan ka agad. Pero guys, for me, yung instant, yung mabilisan, yun ho yung mabilis nawawala din. Kaya, sabi nga lagi, trust the process. Kailangan muna baguhin yung attitude natin, yung character natin, mabago, yung mga pangit, medyo mababago, di ba? Titino tayong tao, di ba? So, kaya guys, trust the process lang. Tama? Tiwala ka kay God kasi may purpose ka dito. And then, number 3, yan. Dito ko na, suot ko na lang ha. Ito yung commitment. Siyempre, nalaman mo na yung gusto mo, di ba? Yung commitment, actually, ito rin yung discipline eh. Yung sinulat ko kanina, na may disiplina ka sa sarili, di ba? Nagko-commit ka na sa mga bagay na gusto mo, which is yung pangarap mo, yung goal mo. Tama, mali? Alam nyo, ito yung masasabi ko lang, once na alam mo yung gusto mo sa buhay, di ba? Yung talagang hindi lang gusto yung gusto. Yung gusto mo mangyari talaga sa'yo. Ang tanong ko, lahat ba ng tao gusto yumaman? Tanongin mo yung mga tao sa labas, gusto mo ba yumaman? Oo. Di ba may magsasabi ba sa'yo, ay ayoko yumaman? May gano'n ba? Kahit sabihin niyang ayaw niya, deep inside, may one time, naisip niya, gusto yumaman. Pero ang tanong, lahat naman ng tao, majority, gusto yumaman, pero bakit hindi lahat gumagawa ng paraan para yumaman? Kasi hindi nagko-commit sa gusto niya. Di ba? So yun po yun. Ano ba yung commitment? Ito po yung, hindi mo na kailangan, sabi nga ni Sir di ba? Si Sir pa yung nagsabi, doon na ho pumapasok yung kusa. Hindi ka na kailangan sabihan. Hindi na ho tayo kailangan pilitin. Di ba? Hindi na ho tayo kailangan na i-remind. Dati kami nagre-remind sa upline ko. Sabi ko, bro, upline ko kasi tropa ko eh. Sabi ko, bro, ready ka mamaya. Yung isang row, i-reserve mo, akin lahat yun member ko. Di ba? Hindi na ako nagsasabi sa upline ko na, upline, titignan ko Di ba? Upline, check ko Hindi eh. Sigurado ako, training, meeting, lahat, NDO, boom, attend. Hindi na kailangan sabihan, hindi na kailangan i-remind. Matik na yan. Alam niyo na word yun na yun, narinig niyo na yan, matik na yan. Matik na yan, hindi na kailangan remind. Gusto mo yumaman eh. Matik na yan. Di ba? Gusto mo mag-million eh. Attend ang training, matik yan. Tama, mali. Di ba? Kasi nagko-commit ka dito, hindi naman sa upline mo eh. Hindi naman sa company eh. Hindi ka nagko-commit sa downline mo, sa crossline mo. Hindi ka nagko-commit sa sarili mo. Nagko-commit ka sa pangarap mo. Kasi gusto mong makuha. Ako po kasi, pag may gusto po ako, gagawin ko po lahat para mangyari po sa akin yung gusto ko. Di ba? Yun po yun. Yun po yung nag-personality test ako. Sa negative, wala ko pakialam. Di ba? So, bonus yun. Tapos pag may gusto ko, gagawin ko para mangyari sa akin yung gusto ko. So, bonus din.
Di ba? Kaya sabi ko, parang naging madali sa akin ng front row. Actually, hindi siya madali. Mahirap. Ang dami nga in-adjust sa akin eh. Di ba? Pero, buti na lang, parang bonus advantage ko na lang yun kung ano yung ako. Ako ba? Tama? So, ayan po siya. Kaya guys, tandaan nyo to ha. Ang commitment mo, tandaan mo, hindi sa akin, hindi sa upline mo, hindi sa company, hindi sa downline mo. Ang commitment mo dun sa sinulat natin kanina, hindi sa pangarap mo. Dreams. Kasi ang pangarap mo, kinukuha po yan. Hindi lang yan pinapangarap lang. Tama? Diba? Kasi pag may kotse ka dito, sports car, ayan, nakuha mo yung car mo. Pag nagka-kotse ka dito, hindi naman ako magmamaneho yan eh. Ang magmamaneho yan, ikaw. Diba? Pag kumita ka ng malaki dito, sabi natin, meron kang 100,000 weekly. Yan. Pag may 100k weekly, hindi naman ako gagastos yan eh. Ikaw ang gagastos yan. Pag meron kang mansion dito, house and lot, ang titira naman dyan, hindi ako eh. Ikaw naman eh. Nagko-commit ka sa pangarap mo. Diba? Anong commitment? Alam niyo yung commitment namin dati, kahit bumaba, pinupuntahan namin. Ako, taga-Kinta po ako. Meron po ba mga taga-Kinta? Di ba sa Kinta, bahain dati? Di ba? Bahain sa Kinta. Kahit hanggang bewang yan, susugurin ko yan. Alam niyo yung sa may ano ba yun? Kalimutan ko na. Hindi siya Vista. Ano ba yung bago Vista Verde? Village East ba yun? Ay, Village East. Bahain po doon, di ba? Sabit ako sa truck doon eh. Pero natutuwa ako. Sabi ko, sarap ah. Ini-enjoy ko lang. Di ba? Sa may ano, sa may Santa Lucia, yan. Di ba? Parang delikado sumakay dyan. Sabi ko, okay lang. Parang wala naman sila makukuha sa akin. Eh. Kahit umuwi ako na alas 3, alas 4. Di ba? Bigay ko na lahat. Wala namang mabibigay. Di ba? Ay, gets nyo? Alam mo, yun po yung hindi ako nagbubuhat ng bangko ah. Pero ang point ko, yun po yung mga kinumit ko nun. Di ba? Puyat. Makakauwi ako alas 4. Di ba? Gigising ako ng alas 7, alas 6. Kasi bakit? Yung member ko, kikitain ko pa sa may Moraita. May present pa kami. Di ba? Natutulog na lang ako sa jeep, natutulog ako sa bus. Minsan nga, lumalagpas ako eh. Pero sabi ko, okay lang, ngayon lang naman to eh. Di ba? Ngayon lang naman yung uuwi akong umuulan. Ngayon lang naman yung uuwi ako na sumasabit ng jeep, di ba? Eh, bago naman ako mag-front row, sumasabit na ako eh. Di ba? Nagigets nyo? Pero alam mo, ine-enjoy ko na lang. Actually, yung mga nangyayari sa akin, sa sitwasyon ko, negative yung mga yun eh. Di ba? Pero ine-enjoy ko. Alam mo ba't ko siya ine-enjoy? Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi pag yan, dinadamdam mo, di ba? Yung sitwasyon mo sa buhay, dinadamdam mo, mas ninanamnam mo yan, talagang mafe-feel mo. Di ba? Pero kung ine-enjoy mo, hindi mo napapansin na negative pala yung nangyayari sa buhay mo. Nagigets mo ba? Kaya kung ano man nangyayari sa'yo ngayon, whether personal, whether sa network, sa family, di ba? Sa finances, sa negosyo, sa trabaho, di ba? Kung negative man yan, huwag mo damdamin. Malalampasan mo rin yan, antay mo lang. Di ba? May member na nagsabi sa akin, alam mo, ito po yung nangyayari sa akin. Ito ako. Tapos yung waiting ko, siguro waiting ko dito 4 million. Tapos ito, itlog. Alam mo itlog? 0. Wala. Kasi sabi sa amin dati, power legging. Alam niyo may power legging? Isang side lang, palakihin natin pader. So lahat ng prospect ko, lahat andito, pasok. So nung bubuuin ko na to, parang daw dire-diretso bangga, nagigets nyo? So nung bubuuin ko na to, parang hindi na ako makabuo. Diba? Alam mo, may isang member na nagsabi sa akin, crossline ko yun. Sabi sa akin, bro, panahon na lang nag-aantay sa'yo. Dire-diretso ka lang. Diba? Pero syempre, dito, medyo, hindi naman ako nagdududa. Parang hindi naman ako napanghihinaan ng loob. Naiinit na ako. Sabi ko, gusto ko na paparesan. Yung sitwasyon ko ba, parang hindi sa paraan na gusto ko. Nagigets nyo? Kaya kung ikaw, ano nangyayari sa buhay mo ngayon, whether sa network, sa personal life mo, sa business mo, sa work mo, di ba? Hindi ko man kung ano yan. Tandaan mo, panahon lang yan, malilipas din yan. Dire-diretso ka lang. Kasi kung hindi ka dire-diretso, mai-stack up ka eh. Di ba? Kung papansinin mo lalo yan, mai-stack up ka eh. Di ba? Enjoyin mo. Kasi pag in-enjoy mo, di ba? Wala mangyari. Anong wala mangyari? Andun pa din, pero paunti-unti, makikita mo, wala na siya. Tama mali? So guys, actually, ito lang naman yung mga nangyari sa akin, di ba? So, umattend ako ng training and the same time, doon na pumasok yung discipline sa sarili ko. Di ba? Hindi na ako sinabihan ng upline. Yung attitude ko, paunti-unti, nabago. Kakasama ko sa mga upline ko. Kakasama ko sa mga tamang tao. Di ba? Kakasama ko sa mga successful ba sa negosyong ginagawa natin. Di ba? Paunti-unti, yung belief ko sa sarili ko, medyo lumalalim pa lalo. Belief ko sa kumpanya, mas lumalalim. Bakit? Kakating ko ng training, kakasama sa mga upline, sa mga owners, kakapunta palagi sa office. Tama mali? Diba? And syempre, mas nagko-commit ako. Kasi bakit? Hindi para sa ibang tao, para sa pangarap ko. Okay? So, nandyan mo ba si Alexander natin, di ba? Tatawagin kasi natin. Meron po kasi tayong para may ipapakita natin dito na video. Pero, actually guys, end na ako, tapos na ako, mabilis na tayo.